Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga kaganapan sa loob at sa labas po ng Eat Bulaga. Particularly sa kinakaharap po na usapin ni Bossing Vic Soto. But before that, nais ko lamang pong i-flex sa inyo etong sketch ni Luna para po dito kay Gordon Ramsay. So si Gordon Ramsay po kasi mga kadabarkads ay nagpunta dito sa Pilipinas kasi meron po siyang restaurant dito sa Manila, no? And alam niyo po ba nagkaroon ng chance na magkaroon sila ng parang collab netong si Judy Ann Santos, asawa po ni Ryan Agoncillo, no? Mag-collab sa kitchen. No, sabi nga po dito ng ABS-CBN, Judy Ann Santos Agoncillo participates in a demo with other chef including Gordon Ramsay. They prepared halo-halo and each chef brought their own secret ingredients. So ayan po si Judy Ann Santos, kasama niya dito si Gordon Ramsay, and renowing ito ni Luna in sketch niya, and talaga namang napakagaling na bata nitong si Luna mag-drawing. Ayan po talagang kamukha ni Gordon Ramsay yung nasa sketch niya. And sabi nga dito, Luna was holding her drawing book for Gordon Ramsay the whole time kahit siya magpunta. So talagang gustong-gusto pong ipakita ni Luna, no, yung drawing niya or yung sketch niya dito kay Gordon Ramsay. So sana nakita po ito ni Gordon Ramsay, no. Samantalang si Boss Joey De Leon naman po ay nagbahagi po ng kanyang painting sa kanyang Instagram account. Ang painting na to ay isang pinya, tapos makikita din dito ang glasses na may connection sa mga mata po ng pinya. So sa painting na to mapapaisip ka pag tumingin ka sa painting na to mapapaisip ka pa no, magkakaroon ka pa ng problema. Kasi mapapaisip ka pa na nasaan yung isang frame noong glasses, no? Parang ganun kasi yung naisip ko dito nang nakita ko po itong painting ni Boss Joey De Leon. Then sabi niya sa caption, to see that EV lives. So, tunay na napakahenyo po nitong si Boss Joey De Leon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa issue na kinakaharap po ni Bossing Vic Soto. So, meron po akong diaryong nakita, no, dito po sa Google, and malinaw dito na talagang wala pong kasalanan si Boss Joey and syempre si Bossing Vic Soto. Mismong yung may katawan po na si Pepsi Paloma ang nagsabi na no say Pepsi, no Big R say Pepsi. Yan po ang sinabi ni Pepsi. So dito pa lang mga kadabarkads, linis na po yung pangalan ni Boss Joey and netong si Bossing Vic Soto. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit kahit na yung mismo may katawan ang nagsabi na walang nagyaring Big R, bakit patuloy pa din na nagse-circulate yung ganong issue? And eto pa nga po at ginawa ng pelikula ng isang direktor na nagngangalang Daryl Yap. Ngayon, puntahan natin itong tungkol po sa teaser na inilabas kahapon. Since inilabas na nga po yung final at official na trailer ng nasabing pelikula, meron na po agad naka-guess kung ano ang mangyayari dito, no? Dito po sa pelikulang to. And nabasa ko nga po dito mula sa mga commenter na yung totoong Big R ay walang iba kung di itong manager ni Pepsi Paloma na si Ray De La Cruz. Sabi ng isang commenter, si Ray De La Cruz ang nang R kay Pepsi Paloma. Ginamit lang talaga si Vic para sa promotion. Sabi pa ng isa, alam na this, sa bandang huli, lilinisin at papabanguhin yung pangalan nila Vic Soto sa movie na yan. Ang totoong Big R na tinutukoy sa movie is yung manager at mga taong nakapaligid kay Pepsi na nagsamantala sa murang edad niya para sa kasikatan. Tapos may nag-reply naman na hindi naman na need movie para gawin yun kasi si Pepsi mismo nagsabi walang Big R. Ginamit lang siya dahil may mga taong gustong magkapera
and wild guess doon sa team na yon. Iikot ang story ng pinahype na movie na yan. So, nagets ko na po mga Kadaberkads kung bakit ganun po yung title ng pelikula nitong si Daryl Yap. Kung ang pagbabasihan po ay yung inilabas na trailer kahapon ang totoong Big R ay yung mga taong nakapalibot sa kanya and syempre yung kanyang manager, hindi po si Bossing Vic Soto. So parang nagamit lamang talaga si Bossing Vic Soto para mapag-usapan po itong pelikula ni Daryl Yap. And effective naman, 'di ba? Talagang pinag-usapan ng buong bansa yan dahil syempre si Bossing Vic Soto po ay nagkaso na din sa kanya. Yung pangalan niya na drag po dito sa usapin ni Pepsi Paloma. Dito po sa teaser na binanggit yung kanyang pangalan. So, dun pa lang mga Kadaberkads, napakalaking promotion na po nun sa buong bansa. Talagang binulabog po buong Pilipinas nang dahil po dyan sa teaser na yan. Kaya maging si Bossing Vic Soto ay nabulabog din po. Ngayon, kung lilinisin talaga yung pangalan dyan ni Bossing Vic at ni Joey at ni Richie DeHorsey, possible na payagan po ito ng MTRCB. Yun ay kung tatanggalin din nila yung teaser na mapanirang puri laban dito kay Bossing Vic Soto na siyang hindi naman natin nakita kahapon. Pero ang nakakapagtaka dito mga Kadaberkads, bakit kaya sinama po itong espolarium na painting dito po sa pelikula ni Pepsi Paloma or sa pelikula po nitong si Daryl Yap? Ayan po mga Kadaberkads, so ipapakita ko po sa inyo na talaga namang espolarium ay andyan yung painting. Alam naman natin ang ibig sabihin ng painting po ng espolarium. Ang ina-express po nito ay freedom and justice. Pero ang tanong ko nga, bakit sinama pa itong painting ni Juan Luna dito sa pelikula na ginawa po ni Daryl Yap para sa Pepsi Paloma? So may mga dagdag na lamang po talaga itong naturang pelikula, no? Gusto niya bang sabihin na yung kantang espolarium at itong buhay ni Pepsi Paloma ay magkaugnay? Samantalang nauna na pong nilinaw ni Ellie Buendia ang tungkol dito sa kantang espolarium, hindi po ba? Nawala itong kaugnayan sa TBJ and kay Pepsi Paloma. Pero bakit nakalagay dyan yung painting na yan? Ano kaya ang nais ipahiwatig ng painting na yan? Bakit nakita natin yan sa movie? Kayo ba mga Kadaberkads, bakit kaya inilagay ni Daryl Yap ang espolarium na painting sa kanyang pelikula? Please comment down below.